sa basahang ginto. Hatid ng New Best Ever Sunsilk, Johnson's Pure Essentials, Mamacita's Mixes and Sauces, and dyed with power of safeguard. Alam niyo naman ho na matagal na kami magkasama nitong babaeng ito. That's why we have finally made the decision to tie the knot. Orang, kausapin mo muna ako, mag-usap tayo! Wala na tayong dapat pag-usapan. Pero yun pala ang gagawin niya sa akin. Ipamukha sa akin na nagkabalikan na sila ni Sylvia, pakakasalan niya pa. Hindi ko man lang siya kinausap na magpapakasal na tayo. Kriminal ka sa mga mata ni Orang, Danny. At hindi na magbabago yun. Bakit ang sakit-sakit pa rin po malaman na ikakasal na siya sa ibang babae? Why do I get this feeling na you haven't made up your mind yet? Dahil ba kay Orang? Bakit pa pumunta si Ora ng gabing yan? Si Orang lang ang makakasagot ng katanungan na yan. Teka lang, ano yung sinabi mo, Susan? Inibita ko si Orang dito? Opo, kaya nga po nagpunta dito yung tao eh. May nakalito ba sa'yo sa Aling Lian tungkol din sa babae naging bisita niya nung nakaraan? Sinong bisita? Ang babae pumunta dito na tinawag na si Aling Lilian na inay. Sino yung babaeng yun? Anak niyo ba talaga siya? Hindi ko siya anak. Inaanak ko siya. Eh, nasanay lang yung tawagin akong inay. Hindi ko siya kadugo. Kayo lang ni Didi ang mga anak ko. Friend, naniwala ka ba sa sinabi ni Aling Lilian? Gusto ko maniwala sa kanya, Pero nagdududa ka. Hindi ko talaga makumbinsi yung sarili ko na nanggaling ka sa kanya. Alam mo, minsan tuloy naiisip ko, baka hindi naman talaga siya yung tunay mong ina. Hindi naman yata maganda sabihin nun, Bebo. Alam ko yun, friend. Alam ko naman yun eh. Pero sa akin naman, kutob lang. Wala namang basihan yun. Pero aminin mo naman talaga, kaduda-duda talaga yung ginagawa ni Aling Lilian. Orang, anak, hindi ka pa ba ready? Eh, pinapatawag ka na ni Derek, anak eh. Ang ganda-ganda naman ang ayos mo. Ang ganda-ganda talaga ng anak ko. Manang-mana sa nanay. Huli ka na nga. Huli ka na. Natawag ka na sa Lilian. Matagal nang napabayaan ang mina na ito. Buti nga napapasok pa. Ganun ba? Salamat para. Alam ba to? Eh sir, matanong ko lang kayo. Ano bang hinahanap niyo sa lugar na ito? Nawawala yung bata. Asa na nga yung bata? Patay na yun. Tara, umalis na tayo rito. Tara! Meron kasing nakapagbalita sa akin na merong naiwang bata dyan sa minahan. Ano yun eh, mahigit na 20 taon na eh. Nabalta mo ba yan? Tagal na nung boss. Siguro mas mabuting tanungin mo yung mga ita dyan sa pana ng bundok. Sila ang mas matagal sa lugar na ito. Baka may alam sila. Sige. Salamat to. Salamat din. Patawarin mo ako, anak. Matagal na kitang pinatawad, Nay. Ang mahalaga, nandito pa rin tayo. Pangako ko, babawi ako sa'yo, anak. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Patawarin mo. That was great. Thank you, Derek. Laura Leyva, congratulations. Congratulations. Thank you po. Keep it up. Habang tumatagal, lalo mo akong pinapahangan, Laura Leyva. Ang Orang na lang pong itawag niyo sa akin, Miss Rosenda. Alam mo, ganyan ako umate nung kasing edad mo ko. Kaya naalala kong sarili ko sa'yo eh. Salamat po, Miss Rosenda. Sobrang laking bagay po yung maikumpara sa inyo. Alam mo, balang araw, sisikat ka. At yan ang dalangin ko. Para na kitang anak. Nay, maalala ko lang. Di ba merong picture ni Rosenda Montecillo dun sa bag? Iniisip ko lang paano kung merong kinalaman yung Rosenda Montecillo na dun sa totoong magulang ni Ate Orang? Tsaka paano kung may kinalaman si Rosenda dun sa totoong pagkatao ni Ate Orang? Pakawalan mo na ako. Sinira mong pamilya